points mula kay Larry Dizon at 3 assists at 1 steal naman mula kay Neil Velasquez. Ito nga kaagad ang naging stats ng dalawang player ng Baco Giants sa opening minute ng laban na nagpasiklab sa damdamin ng kanilang mga manonood. Sa huling play nga ay nabigyan pa ni Dizon ng unang foul si Gerald Valdez matapos niya itong daktakan. Pinatalbog nga ni Dizon ang bola habang nakatingin sa basket. Pinakawalan na nga niya ang bonus shot at sa pagpasok nito ay siya namang pagwawala ng mga taga-Baco. 7-0 ang score matapos iyon. I love you Papa P! Sigaw naman ng mga kalalakihang taga-Baco habang nakatingin kay Dizon na tumatakbo na pabalik sa side ng kalaban. Nakikita nga rin ang ngiti sa labi ni Velasquez. Kahit daw puro kalokohan si Dizon ay hindi pa rin daw niya maipagkakailang dahil sa pagsali nito sa kanilang kupunan ay ang laki ng ipinagbago ng kanilang lineup. Ang maging champion sa OMPL, iyon ang gusto kong mangyari. Ito nga ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga kasamahan. Ang totoo ay dapat ay wala pa rin silang talo. Hindi nga lang kasi siya nakapaglaro noong ang Socorro ang kanilang kalaban dahil nagkasakit ng kanyang asawa ng araw na iyon. Pero kung naroon daw siya ay hindi raw sana nakaisa ang mga iyon sa kanila. Humanda na nga si Neil sa pagdating ni Mendez. Alam niya kung sino ito. Napanood na rin niya ito sa kadapan. Palagi rin tong kinekwento ni Larry sa kanila at alam niyang kaibigan nito ito. Kapag kailangan mo ng health defense cap, senyasan mo lang ang pogi na ito. Sabi nga sa kanya ni Larry bago ang laban. Maliit lang si Mendez pero matinik ang galawan. Ang mga mababagal na defender ay talagang maiiwanan lang nito. Wika pa nga sa sarili ni Neil na mabilis na hinarangan si Mendez. Dinikitan niya ito at nakita niya ang paglayo nito mula sa kanya. Marahan itong tumalikod at nakita naman niya ang paglitaw ni Valdez sa harapan nito na kung saan ay naunahan nga nito ang defender na si Dizon dahil sa screen ni Salome. Napahakbang tuloy patungo roon si Neil kaso bumigla naman ang spin move si Mendez papunta sa weak side niya. Hindi pala nito ipinasa ang bola at makikita ngang nalampasan siya nito nang walang kahirap-hirap. Nang humarap na nga siya para habulin ito ay nabigla si Velasquez nang bumangga naman siya kay Magbuo. May screen pala na nakaabang sa kanya at si Mendez naman ay makikitang sinabayan ni Murillo. Mabilis at maingat namang pinatalbog ni Ricky ang bola habang papunta sa basket. Nakita rin niya ang pagtakbo ni Magbuo sa likuran ni Murillo. Naiwanan nga nito si Velasquez at dito na nga ibinato ni Ricky ang bola pataas para sambutin ng kaniyang sentro. Isang pick and roll play iyon at agad niyang tumalon si Magbuo para ilagay ang bola sa basket. Ngunit napasuntok sa hangin ng mga taga-Baco nang mula sa likuran ng sentro ng Mansalay ay lumitaw ang kanilang bayaning si Dizon. Binutata nito si Magbuo at ang bola ay tumama sa board at tumapon pabalik sa loob ng court. Paglapag nga ni Dizon sa ibaba ay agad niyang tiningnan kung saan ang tungo ng bola. Si Balbuena naman ay mabilis na tumakbo para kunin ang rebound. Mabilis namang gumalaw si Murillo para i-box out si Mendez at makikita naman sa kabilang panig ang mabilis na pagtakbo ni Velasquez papunta sa kanilang side na mabilis na hinabol ni Andrew Salome. Tumalon nga si Magbuo, Balbuena, Murillo at Dizon para sa rebound. Si Gerald naman ay makikitang naghahabang sa likuran ng mga ito. Ngunit walang nakadakot sa bola nang tamaan ito ng mga kamay ni Dizon at Balbuena. Muling umangat pataas ang bola. Si Ricky naman ay mabilis na inikutan si Murillo at habang naghahandang tumalon muli ang mga ito para sa rebound ay pasimple niyang tinuunan sa balikat si Arjon para madagdagan ng kaunting taas ang kanyang talon. Hinampas nga ni Ricky ang bola papunta sa direksyon kung nasaan si Gerald. Paubos na nga ang shot clock ng Mansalay dahil doon. 4 na segundo na nga lang at kailangang maitira agad ito ni Valdez. Ang mga manonood nga ay napalunok dahil pagkasambot ni Gerald ay isang dribble at isang hakbang palayo ang ginawa nito bago tumalon. 3, 2. Kasabay ng pagtunog ng buzzer ay ang pagpapakawala ni Valdez sa bola. Umabot ito
At kasunod nito ay ang pagpuyom ng dalawa nitong kamao dahil pumasok ang tira niya na nagpa-cheer sa mga supporters ng Mansalay. Ang unang puntos nga ng Mansalay ay nakuha na nila. Napangiti na nga lang si Gerald sa ginawa ni Ricky at dito na nga naghanda sa pagdepensa ang Black Knights. Pero sinagot sila ng bako ng isang screen mula kay De La Rosa para makawala si Uy mula kay Salome. Agad niyang ipinasa rito ni Velasquez ang bola at dahil wala itong bantay ay agad niyang nagpakawala ng tres si Uy na ikinacheer na muli ng mga taga-bako. Isang tres ang sagot ng bako at mabilis silang nagtakbuhan sa side ng Mansalay dahil makikitang tumatakbo na kaagad sina Salome at Valdez. Ginawa nga rin ni na Mendez ang play na iyon gamit si Valdez mula sa screen ni Balbuena, kaso nagmintis ang tres ni Gerald dahil sa bilis ng depensa ni Dizon na ang taas din ng talon sa harapan nito. Rebound, sigaw ni Gerald at sa pagkalampag ng ring ay agad niyang nagsihanda ang mga players sa ilalim ng basket. Napasigaw sa tuwa ang mga taga-bako nang si Murillo ang nakakuha ng rebound. Si Mendez naman at Valdez ay mabilis na tumakbo sa side ng bako dahil tumakbo na kaagad ng mabilis sina Dizon at Velasquez. Mabilis din ang dalawang ito. Sabi nga ni Ricky sa sarili habang hinahabol si Neil Velasquez. Ang bola namang nakuha ni Murillo ay agad nitong ipinato papunta sa kanilang point guard. Gumuhit ito sa court at dito na lalong nagbadali si Ricky. Plano niyang i-intercept iyon, kaso hindi niya natamaan ng bola. Si Neil na nga lang ang kanyang hinabol ng mabuti, kaso pinalo lang nito ang dumating na bola. Ang mga manonood ay napaseryoso sa nangyaring iyon at makikitang pumunta iyon sa paparating na si Dizon. Napakuyom naman ang kamao si Gerald. Bigla kasi niyang naalala ang nangyari kanina nang dakdakan siya nito. Kailangan daw niyang makabawi kaya itinodo niya ang kanyang pagtakbo para sungkitin ang bola mula sa likuran ni Dizon. Pero nang gawin niya iyon ay napaseryoso siya nang lumampas siya rito. Huminto si Dizon at iniwasan si Valdez. Paatras itong tumalon at isang jump shot ang pinakawalan. Wala na nga nagawa si Gerald kundi ang pagmasdan itong gawin iyon. Tumalbog nga ang bola sa board at pagkatapos noon ay dumiretso na ito sa butas ng basket na nagpatayo sa lahat ng mga taga-bako dahil isa na namang puntos para kay Dizon ang kanilang nasaksihan. Pasimple pa nga tumingin si Larry kay Ricky na nasa tabi ni Velasquez. Paatras siyang lumayo at nang humarap na ito sa side ng Mansalay ay doon na nga nagwala ang buong crowd ng bako nang itaas nito ang kanyang dalawang kamay. Bako Giants! Bako Giants! Bako Giants! MVP! 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 Dizon! 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 Sinabayan din ng mga cheer na ito ng malalakas na hampas sa mga malalaking tambol na dala ng ilan. Makikita rin sa isang side ng audience area ang pagwagayway ng team flag at para sa mga taga-bako ay ito na ang pinakamaingay nilang season. Walang nakagawa nito sa nakalipas sa taon at ito ay nangyari lang dahil sa kanilang bagong player na si Larry Dizon. Napakuyom naman si Velasquez na tumakbo papunta sa kanilang side. Nice pass, captain. Sabi pa nga ni Larry na tinapikan pa siya ng kamay. Napakuyom naman si Andrea dahil sa nangyayari. Napatingin siya kina Gerald at Ricky. Ano kayong dalawa? Magpapatalo ba kayo? Tinalo na ninyo ang Puerto Galera at ang Nauhan. Makipagsabayan kayo sa kalaban. Sigaw ni Andrea na hindi naman gaanong marinig ni Ricky at Gerald dahil sa malakas na cheer ng mga taga-bako. Pagkahawak nga ni Mendez sa bola ay dumagundong naman sa buong venue ang malakas na sigaw ng mga manonood. Defense! 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 Ang iingay ninyo. Sabi nga ni Ricky sa sarili na pagkalampas sa gitna ay agad na tumalon para magpakawala ng isang malayong tres. Napangiti pa nga siya ng marahan nang tumalon si Velasquez sa kanyang harapan na kinaseryoso naman ni Larry na mabilis na pinostihan ni Gerald Valdez. Isang fake ang ginawa ni Ricky. Nilampasan nga niya ang nasa airing si Velasquez at matapos ang isang hakbang pauna ay doon na ito tumalon
para pakawalan ang bola. Hinalit ng bola ang net nang pumasok ang tres na iyon. Pinatahimik din pansamantala ni Mendez ang crowd na ngayon ay paatras na lumalayo mula sa kanyang defender. Kalmado namang tinanggap ni Velasquez ang nangyari. Sinambot niya ang bola mula sa inbound pass at dito nga ay itinawid niya ang bola sa gitna. Nakita nga niya ang tumatakbong si Uy. Binigyan ito ni De La Rosa ng screen kaso mabilis itong nahabol ni Balbuena. Nakikita rin naman sa isang panig si Larry Dizon na inaatrasan si Valdez. Nakataas ang kamay nito at hinihingi ang bola. Napaseryoso naman si Gerald. Mabilis nga niyang iniharang ang kanyang kamay rito para hindi basta mapasahan. Si Ricky naman na itinaas ang kamay at makikita naman ang paglapit ni Murillo para magbigay ng screen. Agad niyang gumalaw si Velasquez para gamitin ang screen na iyon. Dito na nga rin nagkapalitan ng bantay at nang ang sentrong si Murillo ang tumapat sa tumatakbong si Mendez ay agad na ipinasa ni Velasquez dito ang bola. Isang pick and roll play iyon at kitang kita ang advantage sa height ni Murillo. Kaso walang pakialam dito si Ricky. Nilampasan niya si Murillo at inagaw rito ang bola bago pa raw ito makapagpakawala ng easy shot laban sa kanyang depensa. Napangisi pa nga si Ricky nang patalbogin ito dahil sasalubungin siya ng double team defense mula kay Murillo at De La Rosa. Isang mababang dribbling at mabilis na pagyuko ang kaniyang ginawa. Pinatalbog niya ang bola sa pagitan ng dalawa at nilampasan ito sa gitna. Iniwanan ni Ricky ang dalawang bigman ng bako at dito na nga rin napatakbo ng mabilis sina Valdez at Salome. Isang fast break ang kanilang gagawin. Pero hindi ito hahayaan ni Larry na biglang hinarangan si Ricky. Seryosong tinginan ang makikita sa dalawa. Pinatalbog ni Mendez ang bola ng mababa at yumuko. Alam naman na ni Larry ang galaw na ito kung kaya't inabangan niya ang bola. Subalit napaseryoso siya nang bumigla ng pagtalikod at pagkanan si Mendez upang siya ay lampasan. Ako naman, Larry Dizon. Mahinang winika ni Mendez at ang mga manonood ay napalunok dahil iniwanan nito ng walang kahirap-hirap si Dizon. Ikinangiti naman ito ni na Gerald at Andrew. Si Neil naman ay mabilis na hinabol si Mendez kaso iginalaw ni Ricky ang bola papunta sa direksyon ni Valdez. Sinunggaban niya ang daraanan noon kaso walang bola ang tumapon dahil isang fake pass ang ginawa ni Mendez na ngayon ay umatras pabalik sa 3-point territory. Isang step back move iyon na sinundan ng jump shot ang ginawa ni Ricky Mendez na ngayon ay makikita na rin ang pagkuyom ng kanang kamao sa ere. Hinalit nga muli ng bola ang basket na ikinatalo ng mga players sa bench ng Mansalay. Ang mga supporters din nila ay nagwala at makikita nga ang pagngiti ni Ricky habang nakatingin kina Gerald at Andrew na nag-thumbs up sa kanya. 12-8 ang score matapos ang dalawang sunod na tres na iyon ni Mendez. Ito nga rin ang naging dahilan para mapatawag kaagad ng timeout si Coach Gibo ng Bako. Kailangang hindi magtuloy-tuloy ang momentum ng Mansalay. Sabi nga niya sa kanyang sarili at pagkatapos ay napatingin siya sa isa niyang player na nasa dulo. Ikaw ang paglalaroin ko. Ikaw magbantay kay Mendez. Kailangang masira natin ang kaniyang momentum. Sabi pa nga nito sa isang player na medyo malapad ang pangangatawan at medyo malaki ang mukha. Sige po coach, copy. Wika naman ng lalaking iyon na makikita sa likod ng jersey ang number 12. Ito ay ang best defender ng Bako Giants na walang gagawin kundi asawahin ang sino mang players na i-assign dito ni Coach Gibo. Mukhang ipapasok na ni Coach Gibo ang isa pang baliw sa loob ng court. Seryoso namang winika ni Mover nang makita ang pagtayo ni Dennis Ibon, ang 6'4 na player ng Bako. Wala itong offensive game at talagang ang trabaho lang nito ay ang depensahan ng mabuti ang sino mang ibibigay rito. Mabilis si Mendez kaya baka unahan lang niya ang isang iyan. Sabi naman ni Von Aldaba. Malalaman natin. Baka nakakalimutan mo, isa iyan sa mga nakakabwisit na defender na ayaw kong makatapat. Bukod sa magaspang at magulang,
Parang hindi rin naliligo ang taong iyan. Bad breath pa. Bulalas ni Mover na napakuyom na lang ng kamao nang maalala ang ginawa nitong paghinga sa kanyang mukha noong nakatapatan niya ito noong isang taon. Mula naman sa likuran ay pigil na tawa naman ang ginagawa nila Baron at ng katabi nitong kambal dahil naalala nila ang nangyaring iyon noong last game nila last year kontra sa Baku Giants.